Ngayon, may ebidensya na si Washington. Hindi umatras ang Islamikong Republika, mas marami pa silang pinaslang. Sabi ng intelihensya ng Israel, umabot na sa mahigit 3,000 na libo ang namatay. Sa Davos, sinabi ni Trump na malapit nang matapos ang digmaan sa Gaza, pero inamin ni Kushner na posibleng nandyan pa rin ang Hamas. Ito ba ang bagong Gaza o pareho pa rin ng dati? Susuriin namin ang lahat ng ito dito lang sa JNS, dito lang sa Quad. Maligayang pagbabalik sa Quad mula sa aming Jerusalem Studios kasama ang co-host kong si Shoshana Keats Jasco, tagapagtatag ng Komat Nashim na nagtataas ng tinig ng mga babaeng Orthodox. Bellamy Bellucci, aktivista, mananayaw, mangawit at modelo. Lahat ng yan kasama ang kahangahangang Ruthie Bloom na laging nandyan kapag kailangan namin siya. Si Ruthie Bloom ay senior contributing editor ng JNS at veteranong mamamahayag. Maligayang pagdating mga ginang. Anong ganap ngayong linggo at tuwing linggo? Pakiramdam ko tuwing Huwebes ng gabi o baka Miyerkules ng gabi, natutulog tayo na iniisip, baka ngayong gabi na, baka ngayong gabi na, baka ito na ang gabi. Kapag pababagsakin na ng Estados Unidos ang rehimeng Islamiko at sa wakas ay magiging malaya na ang mga tao sa Iran at gabi-gabi ay handa na ang publiko ng Israel para dito. Nakahanda na ang aming mga silungan dahil alam naming maaaring bumalik sa amin ang ganti. At gaya ng alam nating lahat, ang pag-atake o ang tinatawag na pag-atake na mangyayari sana ay nahinto. Kahit nakatanggap si Trump ng mensaheng itigil ang mga pagbitay, lalo pang dumami ang karahasan at masaker. At ngayon, ibinunyag ng Israeli intelligence na sa katunayan mas bumilis pa ang mga pagbitay. Hindi ito bumagal. Pumapatay sila ng mga babae, pumapatay sila ng mga bata. Na nagbigay ng utos ang kataas-taasang pinuno si Khamenei na pumatay lang. Panoorin mo ito? Mariam, kailangan kitang ikaw, hindi mo ako. May nagsasabi sa mga bata na may naririnig silang ungol sa morgue kahit hindi pa binubuksan ng lugar. Parang may tinatago raw ang mga bata sa ilalim, kumakampay at umuungol. Sikasuhin ko, tingnan mo ang daming kabataang nabaril pero iniwan lang at walang ginawa. Mariam, hindi ko alam kung kanino ipaparating ang boses ko. Sobrang sama ng kalagayan namin, maraming kabataan doon na walang tulong. Tingnan mo, ginawa ko na lahat. Sinusubukan kong magtiis mag-isa pero parang imposible pa rin. Pwede ba yon? Pwede ba? Meron tayong gazul. Ganito ang nangyayari. Ang mga tao'y nilalagay sa body bag ng buhay pa at binabaril mula sa labas, walang pakialam kung buhay o patay. At samantala, tahimik lang ang mundo. Ayon sa Iran International at Time Magazine, posibleng umabot sa 36,000 ang namatay. Sa tingin ko, baka mas marami pa at gumamit sila ng chemical na sandata. Alam naman natin ang tungkol sa Granada, batang pinapatay at tila wala nang may pake. Nasa isang rally ako nung Sabado ng gabi dito sa Israel at puro mga Iranian-Israeli lang ang nandoon. Parang, nasaan ang lahat, Ruthie? Matagal ka nang nagsasalita tungkol sa Iran. Nagugulat ka ba na tila walang pakialam ang mundo habang may pinapatay sa kalsada? Sa palagay mo ba kikilos ang Amerika at aatake? Ano sa tingin mo? Sasabihin ko ang nakakagulat sa akin. Mahigit 2 linggo na mula nang sabihin ni Pangulong Trump sa mga Iranian, ituloy nyo lang, may darating na tulong. Inilagay nila sa panganib ang kanilang buhay. Namatay at pinatay sila sa iba't ibang lugar, binubulag pa. Alam natin ito mula sa mga ulat. Sa kabila ng pagsasara ng internet, may mga pagkakataon, alam mo, na bumabalik ang internet sa pamamagitan ng Starlink at marami tayong impormasyon. At gusto kong sabihin sa iyo kung ano talaga ang nakakagulat sa panahon ngayon. Isa ito sa mga nababanggit natin noon tungkol sa Holocaust at binanggit ko ito dahil ngayon ay Enero 26, bukas ay Holocaust Memorial Day.
At kahit talagang ayaw kong ihambing ang kahit ano sa Holocaust dito, may nangyayari sa harap mismo ng ating mga mata. Hindi tulad nung panahon ng Holocaust, kung saan wala tayong social media at kahit ang mga dyaryo noon, aabutin pa ng 24 na oras bago mailathala. At kakaunti lang ang balitang lumalabas mula roon. Alam natin ang nangyayari pero wala pa ring nangyayari ngayon. Dahil may iba't ibang anonymous na opisyal na nagsasalita o hindi sa New York Times, sino ba ang nakakaalam? Nagsisinungaling ang New York Times. Ayon sa ulat, hiniling ng Israel sa United States na ipagpaliban ang pag-atake dahil hindi pa kami handa. Nabanggit mong handa na ang mga Israeli. Oo, natutulog kami at maraming biro, pati itim na katatawanan. Nilalagay mo ba ang sapatos mo sa tabi ng kama? Nagbibiro lang ba tayo o mangyayari na ito ngayong gabi? Pero ang totoo talaga, hindi ba handa ang Israel pagdating sa kakayahang saluhin ang mga misil? Hindi ko alam. We hear, nakakarinig tayo ng magkakasalungat na ulat at sa tingin ko ay nakakabahala ito. Kailangan na itong gawin agad. Kahapon, Tama, sang-ayon ako sa iyo at gusto ko ang tawag mong massacre dito, isang Holocaust. Noon, gumawa sila ng kwento tungkol sa Peking genocide sa Gaza na hindi naman totoong nangyari. Ito na ang nangyayari at walang may pakialam. Pero kagabi sa London, 100,000 ang nasa kalsada. Kaya iniisip ko, baka nagsisimula ng magmalasakit ang mga tao. SHOSHANA. Sa tingin ko napakasimple lang nito. Hindi ito usapin ng pag-aalala. Sa tingin ko, nagmamalasakit ang mga tao sa kung ano ang gusto nilang pagtuunan ng pansin kapag naaayon ito sa kanilang agenda. Tama ba? Kaya may mga sundalong Syrian na literal na nanggagahasa at pumapatay ng mga babaeng Kurdish, pinupunit ang kanilang buhok. Nag-react ako ng matindi sa nakahiwalay na buhok. Pumunta ako sa Auschwitz, apo kami ng Holocaust survivors. At kapag nakita ko ang nakahiwalay na buhok, hindi ko talaga kayang tumingin kapag may mga taong alam mo nagdo-donate ng buhok nila. Oo, napakahirap para sa akin. At itong mga video ng mga mandirigmang ito, mga terorista, mga halimaw, mga barbaro, na hawak-hawak ang mga tirintas, alam mo ba kung ano ang ginawa nila sa mga babaeng ito? May mga video na nilaslas nila ang leeg ng mga ito, binubugbog pa, nakakatakot talaga. At nasa ng lahat? Nasa ng lahat? Pinag-uusapan mo ang pagpatay ng tao sa Iran, sasabihin mo pa, hindi mo ba nakita ang mga video? Hindi mo ba nakita yung video na binubugbog ang mga babaeng Kurdish? Kasinungalingan yan. Wala silang pakialam kasi hindi ito pasok sa agenda nila. Sa totoo lang, kailangan din nilang aminin na hindi Israel ang sanhi ng mga problema sa gitnang silangan. Oo, sa tingin ko, yun ang pinakamahalagang bagay ngayon. Dapat nila yung baguhin. Ang katotohanan na ang mga Islamist, ang mga nang-aapi, oo, Boker Tov, sorpresa, sorpresa, sila ang mga nang-aapi saan man. Iyon ang Ang karaniwang kaugnayan sa Kurdistan, Syria, sa Iran. Iyan ang bagay na hindi pa rin handang aminin ng mundo. Sinasakop na ng mga Islamista ang kanilang mga kalsada sa Amerika at ang kaisipan ay panloloob sa mga estado. Walang nag-uugnay sa mga pangyayaring ito or ayaw talaga nilang gawin. At narinig ko, sa totoo lang, hindi lang basta, alam mo, maaring totoo na hindi pa handa ang Israel, pero narinig ko rin na pinipilit ng Qatar at Saudi Arabia si Trump na huwag umatake. Pag-atake sa Saudi Arabia. Dahil ayaw nila ng isang malayang Iran, ayaw nila ng pagbabago ng pamahalaan, ayaw nilang makita ng kanilang mga tao iyon. Oh, baka pwede rin tayong maging demokrasya, kaya mag-iingat ako bago sisihin lang ang Israel dahil sa Qatar. Ibig kong sabihin, sino ang nagbigay kay Trump ng eroplano? Paalalahanin mo ako, sino ang nagbigay kay Trump ng eroplano? Paalalahanin mo ako kung sino ang may bilyon-bilyong dolyar na ininvest sa Estados Unidos ng Amerika at sa United Kingdom? Paalalahanin mo ako, Ang mundo ay hindi lang tungkol sa kalayaan. Sa Saudi, ito ay tungkol sa langis. Kung malaya ang Iran, magkakaroon sila ng bilyon-bilyong dolyar mula sa langis. Pagkatapos, maaring bumaba ang presyo ng langis, maaring bumaba ang langis, at maaring maapektuhan yan ang mga Saudi. Bella, may araw-araw kang nahaharap sa pagkukunwari, lalo na nun sa New York. Hindi ka na ba nagugulat? hindi talaga ako nagugulat. Mas mahalaga para sa akin ang totoong genocide, gaya ng sinabi mo, ang salitang iyon. Ang rehimen ay gumagawa ng genocide laban sa sarili nitong mamamayan. Iyon ay sa sarili nila. Hindi ito nagmumula sa labas, ang tawag ay nagmumula sa loob. Kapag tinitingnan natin ang Hamas at ipinaliliwanag ito sa mundo, tandaan ninyo, teroristang grupo sila na inihalal daw kung gusto nating ipahiwatig na ito ay demokrasya. Sila ang inihalal? Pinayagan at pinasok nila ang sistemang palaging laban sa kanila, tama ba?
Kung titignan mo ang internet blackout, ano ba talaga ang layunin nila? Simula pa lang ito. Ang totoong gusto nila ay hindi lang ihiwalay ang Iran at ang mga tao mula sa labas. Ginagawa nila ito na parang estilong North Korea, wala kang makikita mula doon. Walang makukuha sa labas dahil iyon lang ang paraan ng pagkontrol nila. Kaya kapag kailangan mong ipaliwanag ito sa taong sobrang brainwashed, gets mo? Nakaupo sa Upper East Side, may asul na buhok sa Columbia University at lumaban sa revolution. Hindi nila ito naintindihan dahil matagal na silang naniniwala sa isang kwento. O itong buong rehimen at itong alam mo na jihadi na pag-iisip at lahat ng iyon. Ang maganda dito, hindi mo kailangan magbago o makibagay. Pumunta ka lang sa kanluran at mamuhay ayon sa nakasanayan mo. At kapag oras na para ikaw ay i-activate at ikaw ay tiyak na maa-activate, nakikita natin ito sa iba't ibang panig ng mundo at nakakatakot na hindi pinansin ng mga Amerikano ang babala noon. Well, hindi nila tiningnan ang Europa at kung ano ang nangyayari doon. Ibig kong sabihin, si Trump, sa totoo lang, ay nagsasabi na ayaw nating maging katulad ng Europa. Gusto ko lang magdagdag ng isang bagay tungkol sa massacre sa Iran. Ayon sa ulat, ang mga Iranian IRGC o sundalo ay kakaunti ang konsensya sa pagpatay sa kapwa nila. Kaya nag-aangkat sila ng mga bayarang sundalo kabilang ang Iraqi Shia para pumatay ng mga Iranian. Marahil may ilan na nagkaroon ng konsensya at ayaw patayin ang sarili nilang kababayan. Nakakatakot ito. Nakita ko ng kaunti. Nakakatakot ito, parang Holocaust. Tama ka, Ruthie. Oo, may sasabihin pa ako sa'yo. Nabanggit mo ang Saudi Arabia at Qatar. Malaking problema ito. Problematiko si Trump dahil siya ang pinakamalapit na kaibigan ng Israel na naging pangulo at hindi lang Israel. Ayoko talaga ng tawag na lupon para sa kapayapaan kasi ang kapayapaan ay maniniwala lang ako kapag nakita ko na, gaya ng lagi kong sabi, kapag namunga ng mansanas ang puno ng siresa. Pero sa kabila ng sinabi ko, sinusubukan niyang palitan or magkaroon ng hiwalay na United Nations na mahalaga rin. Gumagawa siya ng mga napakahalagang bagay at kasabay nito ay gumagawa rin ng mga kabaliwan. Ngayon, ang alam natin ay sa loob ng kanyang administrasyon. Marami sa kanila ay pabor sa pag-atake sa Iran. Kasama sina Steve Witkoff at Jared Kushner sa mga tutol dito na may interest sa Qatar. Gusto ko rin itong sabihin kay punong ministro Netanyahu at Pangulong Trump. Itigil na ang ilusyon tungkol kay Mohammed bin Salman at Saudi Arabia na kunway nagmo-modernize na pinalakpakan natin. Binigyan niya ng karapatang magmaneho ang mga babae. Puro papuri kay Mohammed bin Salman na parang napakabuti niya. Totoong siya ay edukado. Pinakamapanganib sila, lalo na yung kilala ang kanluran at nakangiti pa. Kasama rin si Trump at Ashara mula Syria. Baka isipin mong ang pagwisik ng pabango sa kanya ay parang lipstick lang sa baboy. Kung sakaling makita ko na sinasabi nito, alam mo yon, o gwapo kang lalaki or iba pang bagay na kailangan nating mag-ingat sa pagkuha, alam mo na. Noon ang mga Briton ay laging humahanga sa mundo ng mga Arabo. Medyo patronizing sila, alam mo yon, parang, oh, ang cute ng mga Arabo na ito. Exadi. Kailangan na nating itigil ang kalokohang yan dahil sa buong mundo. Pumapatay ang mga Islamist pero ang kanluran ay nagbababala lang tungkol sa Islamophobia. Oo, ganyan ang reaksyon sa lahat. At alam mo, nabanggit mo ang Saudi Arabia at talagang nag-aalala ako. At nitong mga nakaraang linggo lang nila ginawa yon. Talagang tumalikod na sila laban sa Israel at sa kanluran. Ngayon ay nagbukas na sila ng 2 panibagong labanan laban sa United Arab Emirates. At mas mahalaga pa ito kaysa sa iba. Ang Al Arabiya na dati sinubukang maging neutral at iwasan ang estilo ng Al Jazeera ay ngayon ay pumapanig na sa kanilang mga editorial. Nakakabahala ito. Kaya lahat ng Hudyo at Israeli ay sobrang nasabik sa Saudi Arabia. Sa palagay ko, hindi na tama ang takbo ng mga bagay kay Mohammed bin Salman at mukhang nagdesisyon na siyang umiwas. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ng Amerika pero Ruthie, nabanggit mo na ang susunod nating paksa, Gaza. Nasa post-war Gaza na ba tayo? Kaya inanunsyo ng Israel ngayon na bubuksan na natin ang Philadelphia route na siya talagang hangganan ng Israel at Egypt para sa paggalaw ng mga tao. At sa isang banda, pwede mong sabihin na, o sige, pinapayagan nilang umalis ang mga tao, pero sa kabilang banda, pwede mo ring sabihin na baka pinapayagan nilang makabalik ang mga terorista. At iyan talaga ang kinatatakutan. At ito na ang ikalawang yugto.
na mas mahalaga nang hindi pa nadidisarmahan ng Hamas. Pagkatapos, tingnan mo sa Davos na parang sinasabi nilang tapos na ang digmaan at gagawing parang Singapore ang Gaza. Ngayon, gusto kong gawing malinaw na lahat tayo ay gugustuhin yon at yun din ang pangarap namin nung umalis kami. Nung umalis ang Israel nung 2,000 at 5 imbes na gawing Singapore o Dubai, ginawa nila itong pugad ng terorismo. Pero sa Davos, marami pa ring pag-asa na baka magkaroon tayo ng bagong Gaza. Panoorin mo ito. Sa tingin ko, ang pagsasama ng Board of Peace, mga tao rito at United Nations ay maaring magdala ng kakaiba sa mundo para ito sa buong mundo, hindi lang sa Estados Unidos. Tulad ng nakikita ng lahat ngayon, ang mga unang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa gitnang silangan at mas ligtas na hinaharap para sa mundo ay nagaganap na, mismong sa harap ng inyong mga mata. At syempre ang digmaan sa Gaza na talaga namang malapit ng matapos. Mayroon tayong maliliit na apoy na napapatay na gamit ang kanilang maliit. Dati ay napakalaking apoy at ngayon ay naging maliliit na lang. Madali na natin silang mapapatay. May 59 na bansa nakasali sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ito ang sinabi ni Kushner. Nakikita ko na maraming tao ang nagtataas ng tensyon. Alam mo na, pinupuna ang Israel or mga Israeli, pinupuna ang Turkey o Qatar. Maghinay-hinay lang tayo ng 30 araw. Sa tingin ko, tapos na ang digmaan. Gawin natin ang ating makakaya para magtulungan. Ang layunin natin dito ay kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino. Lahat ay gustong mamuhay ng mapayapa. Lahat ay gustong mamuhay ng may dignidad. Ilaan natin ang ating pagsisikap sa pagsuporta sa mga gumagawa ng paraan para itaguyod ito tulad ni Ali at ng kanyang komite. Ituon natin ang pansin sa mga positibong kwento at maghinay-hinay lang tayo magsimula ng bagong kabanata. Kung naniniwala tayong posible ang kapayapaan, mangyayari ito. Ay, may sakit tayo. Literal na yun ang sinasabi natin. Oo, lahat gusto mamuhay ng payapa. Lahat nais mamuhay sa digital. Ang araw nagpapakilalang buwan, sa Martes magpakilala. Diyos ko, sige. Tingnan mo, gaya ng sabi mo, Ruthie, sinusubukan niyang gumawa ng alternatibong United Nations. Maganda yon kasi ang United Nations ayon sa alam natin, hindi lang walang silbi, nakakasama pa sila at pinalalala ang sitwasyon. Kakampi pa nila ang mga terorista, wala silang nagawa. Sa Lebanon, di man lang nila binalaan ng Israel na ang Kasbat ay gumagalaw patimog ng litani. Kaya nakakasama talaga sila at parang gusto niyang alisin sila na mabuti rin naman. Pero nandyan ang Foreign Minister ng Qatar at Board of Peace, biro ba ito? Sila rin ba ang nagpasimula ng gulo sa rehiyon? Pero alam mo, baka talagang ganun ang disenyo at hindi ito isang pagkakamali. Yung katotohanan na parang dinadala mo ang mga taong ito para maging committed sila sa kapayapaan. At hindi sila ang executive board ng pagpapanumbalik ng Gaza, parang sila yung simbolikong board kasi may ilang board dito. At gaya ng reklamo mo kanina, isa lang kaming babae sa buong kwento at sa 3 board ng kapayapaan at hindi rin kami sikat na bituin. May executive board ka tulad sa mga kumpanya. May executive at may simbolikong board. Sa tingin mo, Bellamy, may pag-asa pa ba itong gumana? Sa tingin ko, maganda itong panimula bilang pagpapakita ng lakas, pero sa ngayon, hanggang dun lang iyon. Isa lang itong pagpapakita. Para sa kanya, alternatibo ito sa United Nations dahil dapat matagal na silang umalis. Wala silang nagawa. Tingnan mo ang kontinente ng Africa, mas malala pa ngayon kaysa dati. Dati, parang ilaw ng pag-asa na kapag nakita mo, sasabihin mong, sige, ito na yung guro na may hawak na pamalo. Hindi, binuksan lang nila ang mga pintuan ng impyerno. Pero ang tanong ko sa lupo ng kapayapaan ngayon, gaya ng sabi mo, ay bakit hinahayaan ninyong makapasok ang ilang tao? At gusto ko muli bilang simboliko na advisory board o kung ano paman, maganda yan dahil nagsisimula ka ng itulak ang usapan sa direksyon ng pagsasabing, sa totoo lang may alternatibo, hindi ikaw yon. Pero may mangyayari ba ngayon? Hindi, sa tingin ko wala talaga, pakitang tao lang yan. Hindi ko rin alam kung sino magdidisarma sa Hamas, siguro sundalo pa rin. Ang problema, ginagamit ni Trump ang sarili niyang isip at paniniwala sa pagsasalita. Alam mo kung sapat ang motibasyon nila at kung sapat ang makukuha nila, kung sapat ang mga insentibong pinansyal at ano nga ulit ang tawag kapag sikat ka. Ginagamit niya ang sarili niyang mga paniniwala at mga paniniwala ng kanluran, pero hindi naman iyon ang hinahanap ng Turkey at hindi rin iyon ang hinahanap ng Qatar at hindi rin ganoon.
Ang aking pag-aalala or ang aking reality check ay hindi sila nag-iisip sa parehong paraan. Iniisip mo na ganun kaya ilalagay mo sila sa board at iniisip mong sasali sila. Sasabihin nila, gawin nating Riara ang Gaza pero hindi naman nila gusto yon. Hindi ko rin alam kung saan ito hahantong bago magkalas. Oo, pero pwede rin nating sabihin para makakontra na naibalik lahat ng buhay nating bihag, di ba? Dahil sa ganong klaseng relasyon na nabuo nila sa Qatar. Hindi ba't ganon? RUTI, well, Oo, pero pinapasok mo ang alakdan tapos papatayin ka rin niya. Totoo yan, napaka-komplikado ng sitwasyon. oh, Parang binibigyan natin ng bisa ang Qatar at Israel sa ganitong paraan. Kahit hindi naman nila ginagawa yon, iniisip lang na baka wala tayong ibang pagpipilian. Ganon din sa Egypt. Matagal nang may kasunduang pangkapayapaan ng Israel at Egypt, pero naging kasabwat ang Egypt sa pagpasa ng materyales sa Gaza para sa mga lagusan at terorismo. Kaya isa pang problema ang Egypt. Oo, kung may magdidisarma sa Hamas, Israel lang ang makakagawa niyan. Walang ibang gagawa o kayang gawin iyon. Sa totoo lang, ang United Nations hindi lang basta nakakasama ito, lahat ng mga institusyon nito, marami talaga ang naging kalahok sa terorismo sa buong mundo. May mga magagandang bagay tulad ng pag-alis ng Estados Unidos sa World Health Organization na nagdulot ng maraming pinsala at iba pang positibong pangyayari. Tama ka, Shoshana, ang ganong pag-iisip ang nagdulot ng nangyari sa Israel noong Oktubre 7, hindi dapat ganon. Ang mga jihadist at radical na Islamista ay hindi iniintindi ang mga work permit at ang mas mabuting buhay. Mas maganda nun ang buhay sa Gaza. Kapag may problema, bilyon-bilyong dolyar, shekel at euro ang pumapasok para sa rehabilitation. Sana bawat taga-Gaza ay may villa at swimming pool gaya ng mga leader ng Hamas na may ganun talaga. Sabi ng mga sundalo ng Israel Defense Forces pagpasok nila sa Gaza, nakita nila ang mga mansyon at sana naging parang Singapore iyon. Pero hindi iyon ang nais ng iba. Gusto nilang patayin ang mga hindi nila kapareho ng paniniwala, kabilang ang ibang Muslim, Hudyo at Kristiyano at ginagawa nila ito sa buong mundo. Kaya nakikita natin yon at si Trump ay hindi maintindihan. Alam kong negosyante siya pero hindi niya gets ang relihiyosong ideolohiya. Siya ang namumuno sa Iran mula pa 1979. At hindi mo sila mapapalambot sa pamamagitan ng mas maganda tulad ng mas mataas na sahod o kung ano paman, hindi iyon gumagana. alam namin ito dahil sinubukan naming payagan ng Qatar magdala ng pera sa Gaza at nagbigay kami ng work permit sa mga taga-Gaza. Akala namin napipigilan sila dahil binibigyan ng work permit at pinapapasok ang pera. At yan ang punto. May sarili kang pananaw at insentibo sa pagtingin sa mundo na madalas hindi nauunawaan ng iba. Mas magandang buhay para sa iyo at sa mga anak mo pero hindi ito layunin ng mga ekstremista. Tingnan mo, ang Jordan lang ang tanging bansa o nasyonalidad na wala tayong malaking problema na katabi natin. Tahimik ang Jordan. Well, tahimik ang Jordan dahil tinatakot din ng mga jihadist ang monarkiya. At ang monarkiya ang pumipigil sa kanila. Sila mismo ang gumagawa ng paraan, sila ay halimbawa ng isang bansa na talagang nagnanais ng katahimikan. Oo, maliban sa pinapayagan nilang maraming armas ang makapasok sa Judea at Samaria na nagagamit laban sa ating mga dayuhan. Hindi ko sinasabing masama silang ipinanganak, Pero gusto ko tingnan ang hangganan natin. yun ang pinakamahabang hangganan at kapitbahay natin. Siguro kailangan pag-isipan yan. Kung ano ang gumagana dito. Maganda ang relasyon namin. Pero sobrang dami ng tubig na nakukuha namin. Gusto ko lang sabihin, Shoshana, lalo na sa'yo, na si Reyna Rania ay paulit-ulit na sinabi na walang babaeng ginahasa noong Oktubre 7. Halimbawa, mga kaibigan, hindi ko sinisiraan ang Jordan. Nagiging practical lang ako. Ang sinasabi ko, Kung titingnan mo ang mapa, tingnan mo, sa huli pwede nating makita si Ruthie. Kakapirma lang din natin ng 30 taong gas deal sa Ehipto. Tulad ng sabi mo, may ugnayan tayo sa tubig kasama ang Jordan at sa huli, ang matatag na Israel ay mabuti para sa Jordan at Ehipto. Kahit hindi nagbago pananalita nila at patuloy silang nagsasabi ng antisemitikong islamistang kalokohan tungkol sa Israel, gusto nilang pigilan ang mga tao kaya pinatigil nila ang mga pananalita. Sa totoo lang, pinabagsak nila ang mga Iranian na misil at nasa interes nila na manatili ang mga jihadista kung nasaan sila at huwag lumipat. Ako lang, para sa akin lang ito. Tingnan mo, nung nakita ko ang slideshow ni Jared Kushner, Naisip ko sana, ay hindi makinig ka.
At kasama niya rito si Yakir Gabay, isang negosyanteng Israeli na ilang taon nang nagtatrabaho sa proyektong ito. Sana hindi wala nang ibang gugustuhin ang Israeli kundi iyon. Lahat ng Israeli ay nais lamang ng masagana at mapayapang Vegas sa Gaza. Pwede kaming pumunta doon tuwing weekend at magbayad ng mas mura kaysa sa hotel sa Israel. Pangako, mahilig maglakbay ang mga Israeli. Maraming Israeli ang pumupunta sa Sinai. Kahit hindi iyon ligtas, palaging pumupunta ang mga Israeli sa Egypt. Siyempre, pumupunta rin ang mga Israeli sa Petra sa Jordan. Mahilig talagang maglakbay ang mga Israeli. Gusto naming umunlad sila. Ang tanong, gusto ba nilang umunlad? Gusto ba talaga nila ng sariling kaunlaran o may iba pa bang nangyayari dito? At sa kasamaang palad, kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga pangyayari, natutuwa akong nabanggit mo si Shoshan, natutuwa akong nabanggit mo ang Quds. May isa pang massacre na hindi tinatalakay ng media dahil hindi ito tugma sa karaniwang kwento ng nang-aapi at inaapi. Na may massacre na nangyayari ngayon. Sa hilagang Syria, kasama ang mga Quds, pinapatay at ginagahasa ang mga kababaihan, ngunit walang nagsasalita o nagpapaliwanag. Si Edmond Nemon Al-Shara yon, ginupitan siya ng balbas para magmukha kay Herzl at pinasuot ng suit. Itinalaga ng lalaking iyon ang mga tao ng Islamic State of Iraq and Syria sa iba't ibang lugar sa paligid ng Syria. May mga Druze pa rin. Mga babae na hindi pa naibabalik. O May 200 Druze na kababaihang dinukot ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi ko pa narinig na may pumunta sa isang kulungan kung saan nakakulong ang mga Islamic State of Iraq and Syria militia tapos pinalaya sila. Hindi ka panipaniwala. Sige, welcome back. May 2-0 na gumagana at sinusubukan kong ipaliwanag ito sa iba. Sabi nila, kinukuha nila ang mga babae at batang babae. Hindi lang nirarap kundi balak gawing sex slave. ang ginagawa ng Boko Haram sa Nigeria, pareho lang din. Pareho rin ang nararamdaman ko. Naipit ang pandaigdigang kilusan ng kababaihan sa kampanyang Bring Back Our Girls. Noon, lahat ay naghawak ng placard na may Bring Back Our Girls. Pero wala namang nangyari at lumipas na lang. Hindi nila gets ang mga progresibo. Kung gusto mong suportahan, suportahan mo. Hindi mo kailangang maging Israel. At alam mo, may isa pang problema dito. Sabi ni Trump, masama ang Islamic State of Iraq and Syria. Kailangan nating ayusin ang Islamic State of Iraq and Syria sa Syria talaga. At ano sa tingin mo si Ashara? Well, dati at hanggang ngayon, siya ang nagpapalabas sa kanila mula Islamic State of Iraq and Syria at kulungan. Kaya si Pangulong Trump ay nalilito kung sino ang mabuti at masama at may ilusyon tungkol dito. Madalas ko ring iniisip, sabi ng iba, hindi mo dapat literal intindihin si Trump, kundi seryosohin mo siya. Oo, tama. At nakita na natin na nangyari yon ng maraming beses. Nakita na natin ito at salamat sa Diyos hanggang ngayon, karamihan ay naging para sa ikabubuti. Kaya ang masasabi natin ay maghintay-hintay muna tayo at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ikinababahala ko rin ang autoridad ng Palestina at mga Palestino bukod sa usapin ng Gaza pagkatapos ng digmaan. Sinasabi nila, ikaw ano? Magkakaroon tayo ng mga tao doon, bibigyan natin sila ng mga armas. Bibigyan natin ng armas ang mga Palestinong hindi Hamas o Fatah para magbantay sa Gaza. Parang sinasabi mo, Aslo, bibigyan mo ng armas ang mga Palestinong hindi. Ano ba talaga iniisip mo? Sila rin ang nagbibigay ng pensyon sa mga terorista. Tama, kaya binibigyan at inaarmasan natin sila. Nangyari na ito dati, ibig sabihin, hindi pa tapos ang digmaan at kung hindi tayo mag-iingat, maaaring maulit ang Oktubre 7 mula sa Judea at Samaria o West Bank. Dahil sa malawakang terorismo, may mga tagong armas at pagtatangkang maghukay ng lagusan doon. Oo, kaya alam mo, pare-pareho lang ang modelo kahit saan nagigising ang mga tao at sa puntong iyan, mas lalo pa natin silang gigisingin. Sa segment na Scumbag of the Week, mga babae laging naghihintay, mga walang hiya tuwing linggo, para mahanap ang pinakaangkop para sa ating mga mahal at kahangahangang manonood. Sino ang scumbag mo ngayong linggo, Bellamy? Ang scumbag ko ngayong linggo, Hannah Obama. Panoorin mo sinabi niya. Nahihirapan ako sa terminong liberal Zionism dahil pakiramdam ko ay inaalis nito ang pananagutan ng taong gumagamit nito. The mga elementong kailangan para umunlad ang ideolohiya, ito ay kolonyalista ng mga naninirahan. Upang lumikha ng mayoryang Hudyo sa lupain ng Palestina at ang apartheid ang nagsisilbing paraan para sa mayoryang iyon at sa pagpatay ng lahi. Isa sa mga malaking pagkukunwari karapatan ng
Sabi ng mga Zionistang leader, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang mga Hudyo at Israel dahil magkaugnay sila. Isang genocide ang nagaganap at nagsisimulang magalit at sisihin ng mga tao ang mga Hudyo, lahat ng Hudyo, na mali naman at sasabihin nila, hindi mo maaring sisihin ang mga Hudyo sa mga ginagawa ng Israel. Sinabi mo lang na magkaugnay, kaya alin talaga? Ngayon ay ngayon, bukas ay bukas, ngayon ay mananatiling ngayon. Ito ang salitang halo-halo, genocide, apartheid. Panoorin ng isang tanga na inuulit lang ang narinig niya sa mga walang kwentang protesta. Nakakasuka lalo kasi palagi niyang suot ang pulang pin na may kamay saan man siya magpunta na parang tinatalikuran ang sarili niyang kababayan. Ngayon, bigla siyang naging biktima dahil Hudyo siya. Hindi sa pangalan ko pero huwag mo akong tingnan dahil isa lang akong Hudyo kasi hulaan mo, Hudyo ay Hudyo ay Hudyo, Hana. Wala silang pakialam. Nakita ko yon at ako ay, hindi ko nga kayang panoorin, hindi ko kayang panoorin. Ayokong panoorin ang tanga niyang baka, kaya nagdadasal na lang ako na sana matapos na ang karera niya sa Hollywood. Dahil sawang-sawa na ang mga tao sa ganitong mapagkunwaring, Sawa na ba talaga sila? Sana. May isang bagay na talagang ikinababaliw ko. Nakikita mo yung mga tao na nakakakuha ng mataas na degree sa mga sikat na universidad sa Estados Unidos. Mga tanga sila, wala silang alam sa kasaysayan, wala talaga silang alam at sa totoo lang mali-mali pa ang grammar nila. At sila, alam mo yon, ito pa yung iba. RUTI, yung bad na yan ay sobrang ebonics. Tama, tama yan. oo, isa siyang tanga at marami siyang nasasaktan. Sa huli, baka wishful thinking lang pero pakiramdam ko nagsasawa na rin ang mga tao dito. Mas kaunti ang pulang pin ngayon. Mas kaunti ang pulang pin, siya ang tropeyo ng nagsuot nito sa Golden Globes. Pero nagpapatuloy pa rin sila. Sasakyan niya ito hanggang sa dulo at huli na ang lahat. Yan ang hindi niya maintindihan. Dadalhin ka ng alon sa ibang direksyon. Pagkatapos, aasahan mong tutulong ang mga kaibigan mong di-Hudyo. Pero wala namang tutulong sa'yo, yan ang totoo. Nagdarasal ako ng tama para dyan. Sa huli, tinatapos niya ang maliit niyang palabas at yung susunod tulad nung kay Mark Ruffalo, hindi na dumarating. Yan ang ipinagdarasal ko kasi yan ang nararapat sa babaeng yun na walang kwenta. Sige, Shoshana, sino ang scumbag mo ngayong linggo? Ako ay klasikong scumbag ngayong linggo. Paalala lang, may mga totoong halimaw sa mundo na hindi nyo nakikita sa balita, hindi lang Israel at mga Hudyo. Si Putin ang scumbag ko ngayon. Nagbasa ako ng balita ngayong umaga at nakita ko ang video ng drone na kinuha ng isang sibilyang residente ng Ukraine. At makikita mo, papalapit ito sa isang residential block at parang Russian roulette patawad sa biro. Hindi mo alam kung saan babagsak or sino ang masasaktan tapos biglang bumangga sa gusali. Hindi ko rin alam kung sino ang nasaktan or namatay. May pakialam ba talaga ang kahit sino? Kung di mo nakita, nangyari ba talaga? Hindi ko maintindihan kung paano ninanakaw ang mga sanggol na Ukrainian at ibinibigay sa mga pamilyang Ruso. 20,000. Mga bata, wala namang gumawa nito, parang wala namang may pakialam. 20,000 bata ang nawawala. Hindi ko maintindihan bakit hindi mahalaga ang mga puti. Bakit mahalaga o hindi? Bakit binobomba ng mga Ruso ang mga sibilyan? Aktibo rin ang pinsan ko sa isang ampunan ng mga Hudyo sa Odessa. Sunod, tinamaan ito ng isang misail. Salamat sa Diyos, isa lang ang nasaktan. Nailabas na nila ang mga bata noon pa, pero ampunan pa rin iyon. Tinamaan ng misail ng mga Ruso ang ampunan. Walang nagsasalita, kaya kayo ang mga walang hiya ko. Tama. Si Putin ay nagbibigay ng armas at drogas sa Islamic Republic, pati militar na gamit, pero tahimik ang lahat tungkol dito. Gusto ko ring purihin ang mga mamamayang Ukranyano kahit sa kabila ng maraming sanggol at batang dinudukot, pinapatay at kinukulong. Hindi mo maririnig ang mga Ukranyano, pasensya na, ang mga mamamayang Ukranyano na lumalabas sa kalsada at sinisisi ang sarili nilang gobyerno para doon. Oo, katulad ng ginawa ng mga Israeli, ibalik sila sa kanilang tahanan, ibalik sila sa kanilang tahanan. Parang pinaratangan si punong ministro Netanyahu na nagtatago ng bihag, pero di mo naririnig na sinasabing si Zelensky ay nagtatago ng mga sanggol sa kanyang silong. Gusto kong sabihin na walang nagrereklamo.
Sila'y naninisi pero sabi ko si Putin ang dapat sisihin. Tama, sang-ayon ako at tama ka, Ruthie. Salamat sa palaging pagbanggit sa Israeli na kaliwa. Nagkaroon kami ng talakayan na hindi mapigilan. Napansin ko na marami sa matitindi ay nalilito rin tulad ng mga progresibo kahit saan sa mundo. Di nila alam kung sino ang mabuti o masama. Ruthie, sino scumbag mo ngayong linggo? Medyo boring ito pero kailangan siya si kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. Tama raw sabi ng lahat. Makinig ka, laging may pasaway. Anong gagawin mo? Pero siya talaga ang walang hiya. Hindi sapat ang tawag na yon para ilarawan ang kasamaan niya kaya dapat lang ulit-ulitin ito. Duwag siya dahil nagtatago sa underground bunker at doon nila nilalagay ang pera nila. Inilalabas nila ang pera mula Iran at tinatago sa ibang lugar. Ito rin ang mga ulat na naririnig natin. Kaya duwag siya, pinapatay niya ang sarili niyang mga tao. Maraming Iranian ang magsasabing, hindi, pasensya na, hindi kami tao niya, pero hayaan na. Kaya siya ang aking walang hiya ngayong linggo. Napakayaman at masama siya. Parang si Hitler, malamang nagtatago sa bunker. Pwede naman niyang tularan si Hitler at magpakamatay, pero di niya gagawin. May larawan din ng kanyang pamilya na umaalis. Tunay na duwag ang mga ito, susunugin pa ang bansa kung di sila namumuno. Hindi ito napapansin ng iba. May mga ulat sa Harrods na wala na siya, lagi na lang siya sa Shemata. Ako, aalis na lang, tapos na. Mga tao, hanapin ninyo ang tunay na naniniwala sa rehimeng ito. Na talagang nakakasuka para sa akin na makita kung gaano sila na brainwash tungkol sa Mesiyas na ito. Parang siya na ang leader nila, mga revolusyonaryo at anti-imperialista. Kumusta ang lifestyle mo ngayon? Ito ba ay isang bagay na talagang gusto mong ipagpatuloy? Nakatira sila sa Kastilyo, wala silang pakialam. Wala rin siyang pakialam sa Iran. Ayatollah Khomeini. Pagbalik niya matapos ang 14 hanggang 15 taon sa Pransya, sinalubong siya ng mga Amerikanong reporter pagbaba ng eroplano. Sinabi sa kanya, ano ang pakiramdam mo na nakabalik ka sa Iran habang papalapit siya para sa mga leader ng revolution? Sabi niya wala siyang nararamdaman dahil mas mahalaga sa kanya ang Islam kaysa Iran. Sila ay mga Islamistang mananakop na ahente at walang pakialam sa Iran o mga Iranian, hindi sila iyon. Kaya para sa akin, ang mga walang hiya ay yung mga tao matapos ipresenta ni Kushner ang plano, ang mga Palestino at ilang progresibo na agad nagsalita at kinuha ang isa sa mga slide na iyon. Lumabas sila sa Twitter at social media at sinasabi nila, ito na ang pinakamasamang bagay na maaring mangyari. Si Moyad Harazan ay nagsulat, ito ang Gaza na gusto naming balikan at nagpost ng larawan ng Gaza bago ang Oktubre 7. Ang Gaza na tinatawag nilang open air na bilangguan o concentration camp. Ngayon, hindi na raw ito concentration camp. Bigla, ito na ang Gaza na itinayo nila, hindi na isang sinasakal na open air na bilangguan. Sabi nila sa loob ng 2 taon, may isang nakakatawa sa Twitter, parang Schrodinger's Gaza, ano ba talaga, ito ba o yon, lahat na lang. Ang Gaza ay open air na bilangguan at concentration camp, ngunit ngayon ay paraisong winasak ng Israel. Sinulat niya, ayaw namin ng makintab na Gaza mula sa mga sumira nito. Huwag kang mag-alala, mahal, hindi naman namin ito itinatayo. Ayaw namin ng Gaza na itinuturing na lupa na walang tao. Sa kasamaang palad, nariyan pa kayong lahat. O bilang pamumuho ng proyekto para sa mga may dugong kamay mula sa aming pamilya. Ayaw namin ng panlilinlang, huwad na pangako o kawanggawa. Ayaw mo rin nito. Ano ang ikinabubuhay mo nitong 20 taon? Ang mga taong ito ay talagang nalilinlang. Sila ay mga sinungaling. At kapag may lumitaw na matinong pagkakataon, ibig kong sabihin, kahit na iniisip natin o hindi na mangyayari ito, kahit na iniisip natin o hindi, may pagkakataon pa rin. Pero alam mo, may pangitain si Kushner. Ang pangitain ay isang maganda at masaganang lungsod sa tabing dagat kung saan maaaring umunlad ang mga tao at magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi ayaw natin ng Gaza bilang pugad ng terorista. Gusto natin ng simpleng Gaza, ang lugar kung saan tayo nagmula. Akala ko nakatira kayo sa bukas na bilangguan. Ano ba talaga gusto ninyo? Yan tanong ko. Kasama ng lalaking ito ang maraming progresibo mula kanluran na nagsasabing ito na ang pinakamasama sa Gaza. Talaga, ang pinakamasamang maaring mangyari sa Gaza ay yan. Parang isa sa mga lungsod na tinitirhan ninyo.
Mga mapagkunwari ang mga taong sa Gaza na tumatanggi sa pagkakataong ito para sa ikabubuti nila, mga sinungaling at taga-suporta ng terorista. Para sa akin, lahat sila ay walang hiya ngayong linggo. Akala ko maganda ang pampublikong pabahay. Akala ko maganda ang sosyalismo. Hawak ni Schrödinger lahat ng GoFundMe na inorganisa ng iba, pati milyon-milyon. Ginagatasan nila lahat sa Palestina. Tama, yun nga. Isa sa pinakamasama ay makita ang nangyayari sa mga Kurd ngayon. At sinabi ko na ang mga Kurdish ay panig nila. O At literal silang tumatayo para sa Palestina. Sa buong panahon na ito, pinag-uusapan nila yon, nagtipon sila ng pera para sa kanila. Kaya ito ang pangarap ng lahat ng Pakistani at ng mga tao sa United States at iba pang lugar. Pakitulungan ang batang ito na may 5 daliri. AI ito, alam mo yon, parang, 6 na daliri? Ibig kong sabihin, ano bang nangyayari? Mamamatay ang pangarap nila, literal mong sisirain ang mo nila. Buhay nila ito. ang industriya ng panlilinlang ay panlilinlang din. Eksakto ito ang industriya ng kasinungalingan, panlilinlang at tulong na sirana. Sabi mo nga tungkol sa Afrika, matatapos na lahat iyon. Paano yung sinasabi nilang refugee sila? Umalis na ang Israel sa Gaza pero sinasabi nila kailangan pa rin nilang makabalik sa tahanan nila. Gusto rin nilang makabalik sa kanilang tahanan, alin doon Israel, alin ang tahanan nila, kung ang Gaza ang tahanan nila, at ayaw naman nila. Si Jared Kushner ba ang tutulong sa inyong bahay? Iyon ba ang bahay mo? Akala ko sinabi mo, hindi iyon ang tahanan mo. Nabanggit ko na yan sa palabas ni Piers Morgan. Sandali, tahanan ba talaga iyon? May refugee ba? Saan ba talaga ang tahanan nila? Schrödinger's Gaza, tulad ng wika ng isang tao sa X. Sige, ngayon, maglilinis tayo ng sarili gamit ang mga bayani dahil marami talaga sila. Sa totoo lang, araw-araw akong nakakakilala ng mga bayani dito at sa abroad. Araw-araw may mga Iranian na nagpapadala sa akin ng mensahe tungkol sa kanilang matapang na gawain. Kaya naman, palagi natin kailangang bigyang diin ang mga positibong bagay sa mundong ito dahil kung hindi, baka hindi na tayo bumangon mula sa kama. Bellamy, sino ang bayani mo ngayong linggo? Ang bayani ko ngayong linggo si Piers Morgan dahil pinatulan niya ang lalaking ayaw ko kahit nakakakaba para sa akin. Si Roger Waters, isang clofter, ay napatigil dahil sa isang tanong. Panoorin mo. Pinupuna mo ang Amerika at si Donald Trump, pero dito ka rin naman nakatira. Ibig kong sabihin may hindi pagkakatugma doon. Bakit ka nakatira sa isang lugar kung galit ka dito o galit ka sa mga namumuno? Bakit hindi mo ipakita ang prinsipyo mo sa gawa? Tumayo ka at lumipat sa Iran o Venezuela at tumira ka sa bansang akala mong hindi masama. Ako sa ilang antas ay tinig ng mga walang tinig at paulit-ulit itong sinasabi sa akin ng marami. Sa mga tugon sa mga aktibidad na aking tinatawag, Zero, I wouldn't call... Hindi kabilang sina Nicolas Maduro, Hamas at ang rehimen ng Iran sa mga walang tinig. Kaya kahit pwede mong sabihing ako'y tumatayo para sa mga walang tinig, sa totoo lang, para sa akin ay parang pinagtatanggol mo ang mga terorista at tinatawag silang mandirigma, pati mga diktador na sinasabing hindi lang nauunawaan. Gusto mong ipagtanggol ang isa sa pinakamalupit na rehimen sa mundo sa Iran at magkunwaring ang tanging dahilan kung bakit nagpoprotesta ang mga tao roon ay dahil lang sa ekonomiya. Dahil sa maling parusa ng ibang bansa kahit hindi sila sumusuporta sa terorista. Kaya kapag tinitingnan ko ang pananaw mo sa mundo, hindi ko nakikita, Roger, na ikaw ay isang tao na may buong paggalang na tumatayo para sa mga walang boses at walang kapangyarihan. Ang nakikita ko ay isang taong sinusubukang suportahan ang mga terorista at makapangyarihang diktadura at rehimen. Wow! Matagal ko nang hinihintay iyan at lagi kong pinapahirapan si Piers dahil siya ay isang... Pero sa sandaling iyon at ang kayabangan ni Roger Witch, isa akong tao na nagsasalita para sa mga walang boses. Kung saan akala ko ay kinakausap mo lang ang isang upuan, hindi pa ganun katagal ang nakalipas. Oo, palagi kong nakikita ang mga terorista. Isa lang siyang laos, masungit at matandang alkoholiko. Dapat siyang pumunta sa Iran, gusto ko siyang makita. Si Anna Hajin-Wajinder, sino man si Ginong Fajin Bainder, at yung tanga na yon, dapat silang lahat pumunta sa Iran para makita ang mangyayari. Magaling, gusto naming ibigay sa tao ang balita nila. Tinawag natin siya kapag tapos na siya at nagbigay ng plataporma sa mapanira. Pero dapat mo rin siyang banggitin kapag may mabuti siyang ginawa. Salamat, Shoshana. Sino bayani mo? Sige, ang mga bayani ko ay ang mga Sikh na pumunta doon. Panoorin mo ang video na ito pero huwag mo munang ipakita dahil gusto ko pang magsalita.
May isang bagay na kamangha-mangha kapag nakikita mong tumatayo ang mga tao para sa kanilang mga kapatid na babae, lalaki, mga tao. Kung ano man iyon, alam mo ba yung tungkol sa pedophile grooming na nangyari sa England? Oh, itong grupo ng tao pumunta sa pulis pero wala talagang ginawa ang pulis. Nagtipon sila para iligtas ang kapatid nilang babae mula sa apartment ng pedophilia. Panoorin mo ang video na ito. Tuwing nakikita ko ito, naiiyak at kinikilabutan ako dahil napakaganda. Ganito dapat gawin, ipakita ang video. Tara, Papa, pakinggan mo kami, hindi kami manggugulo. Gusto ka lang naming makausap, buksan mo ang pinto. Gusto naming malaman kung bakit ang batang babae 14 niligawan at pinatakas. Pagsapit ng 16 ng isang lalaking early 4 na pus. Alam kong nariyan ka at pinapanood mo ako sa may pinto, kaibigan. Buksan mo ang pinto, pare. Tingnan mo muna sa bintana. Mahigit 200 kami rito, pare. Hindi mawawala ang problemang ito. Yan ang pinakamainam mong gawin. Pauwiin mo na ang putang inang babaeng yan, sinasabi ko sa'yo, dahil hindi mo na magagawang ipakita ang mukha mo sa publiko ulit. Gun is inside? Naiintindihan mo ba kung sino ang taong yon? Isa siyang pedophilia. Pedophilia siya, napunta na siya sa ibang lugar na may kinalaman sa kanya. Paumanhin? Hindi mo alam na may kausap siyang ibang aso. Ipikit mo na lang ang mata mo. Paulit-ulit nang nagrereklamo ang mga magulang sa pulis pero wala pa ring aksyon. Bakit pinapayagan ito sa 2026 sa United Kingdom? Sang-ayon kami dito sa pagpili at pag-aproba. Hindi siya magpapalit ng relihiyon. Kami ay mga Sikh at nagkakaisa kami. Pumunta kami dito para kunin ang pamangkin namin. Dapat babalik na ako pero kailangan naming tiyakin na hindi na siya babalik. 9 na taon na niya itong ginagawa, laging may dalang mga bata. Mga batang babae. Mga batang lalaki na pumapasok at lumalabas sa apartment na yon. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy ito, hindi sa ating mga komunidad, hindi sa kahit anong komunidad. Ride magkakasama tayong tumatayo, nagkakaisa, kaibigan. Sonia? Batch, sa loob ng flat na yon. Yan ang gusto kong makita sa mga kalsada ng United Kingdom palagi. Yan ang sinasabi ko. Alam ba nila ang nangyari? Hindi ko na nasubaybayan ang kwento, paulit-ulit ko lang pinapanood. Ilang beses na raw na i-report ang lalaking ito, alam ng lahat pero walang kumilos. At parang ang sabi nila, di lalabas kami sa kalsada. At yun nga ang ginawa nila. Kaya gusto kong malaman ang sumunod na nangyari. Sa tingin ko, kinuha nila siya at sa tingin ko, naihatid nila siya pauwi. Sa tingin ko, ganun nga. Pero hindi ako sigurado. Parang di ka panipaniwala tulad ng sabi ng lalaking yon na nangyayari pa rin to sa 2026. Kasabot ang mga pulis sa nakita nating pakikialam nila, mga duwag lang sila, nakakadiri at nakakahiya. Pero ganitong pagtutulungan, ito talaga ang layunin ng sangkatauhan, di ba? Hindi yung basta sumisigaw sa kalsada, intifader. Ang tunay na sangkatauhan ay yung tumutulong kapag may nangangailangan. Alam mo ba, pinakamalungkot sa mga bansang Islamista? Palaging nangyayari ito, palaging ganito, bahagi ito ng legal. Eksaktong ganito ang nangyayari ng legal palagi. At ito ang dinala nila dito sa United Kingdom. Dito sa United Kingdom, pati korte at pulis nagbubulag-bulagan. Alam mo, At meron talaga silang parang hindi opisyal, sana hindi opisyal, pero hindi opisyal sigurado. Mga korte ng Sharia sa Britanya na nilalapitan ng mga babaeng Muslim para sa karaniwang pagpapatupad ng batas. Sinasabi nila, iligtas mo ako o ginagawa ito ng asawa ko o may karahasan sa tahanan at sinasabi nila, dalhin mo yan sa iyong ticket, sa iyong relihiyosong korte. kaya naguhugas kamay ang korte sa United Kingdom sa mga babaeng ito. Tama, ang galing talaga. Nasa kanluran sila para sa protection, kung hindi sana nanatili na lang sila sa pinanggalingan nila. Tama. Diyos ko, bigyan mo kami ng lakas. Rusi, sino ang bayani mo ngayong linggo? Sige, ang bayani ko ngayong linggo, ulit? Pwede namang paulit-ulit ang bayani ko, pero sa tingin ko, mas intelektual ang bayani ko ngayon kaysa sa isang matapang na tao. Sa totoo lang, hindi siya yung tipong nasa kalsada. Si Mark Levin yon at sasabihin ko kung bakit ko siya tinuturing na bayani. Si Mark Levin ay talagang sumusuporta kay Pangulong Trump. Oo, at siya. Pero kahit ganun, hindi siya nag-aatubiling magsabi ng totoo kapag may kinikritika siya sa mga ginagawa ng administrasyong Trump. Kailangan talaga ng tapang kasi palagi siyang binabatikos ng kaliwa. Pero ang katotohanan na kaya niyang sabihin na masama ang Qatar, masama ang Turkey, bakit sila Saudi Arabia, bakit bahagi sila hindi sila magiging bahagi ng Abraham Accords? Sinabi niya na ang planong pangkapayapaan na ito para sa Gaza, critical siya kahit na lubos ang suporta niya kay Pangulong Trump.
Para sa akin, iyon ang intelektual na kabayanihan. Sang-ayon ako, siya ang bayani ko. Siguro nung nakaraang linggo, si Havel dahil sa kanyang ginawa. At saka, napakalaking boses niya para sa mga mamamayang Iranian. Alam mo, at sinasabi ng mga Iranian, salamat Mark sa pagiging boses namin malapit sa White House. Alam mo na konektado sa White House. Kaya sa tingin ko, kamangha-manghang bayani siya. Tama ka, napakatapang niya at bihira na ang ganitong tapang ngayon. At bagay na bagay yan sa bayani ko na nagkaroon ako ng pagkakataong makilala at ma-interview ilang araw lang ang nakalipas. Nakakalungkot dahil si God Saad ay yung tao sa akademya, siya talaga ay nag-iisang boses. Sinulat niya ang The Parasitic Mind at nag-lecture tungkol dito sa Tel Aviv noong Huwebes na nasa JNS Pakiusap, panoorin ito. At pagkatapos ay nagkaroon ako ng kaunting tanungan kasama siya at ngayon ay nakapagsulat na naman siya ng isa pang libro na tinatawag na Suicidal Empathy. Kinailangan niyang huminto sa pagtuturo sa Concordia University sa Canada dahil kailangan niyang pumasok sa klase na may armadong gwardya. At lumalabas na hindi gaanong gusto ng Concordia na protektahan siya. Kaya ngayon, nasa Mississippi University na siya at ang ponto ay sinasabi niya ang mga bagay na walang ibang nagsasabi. Sa madaling salita, ang tema ng episode na ito ay ang mundo ay patungo sa malawakang pagpapakamatay. Dahil hindi talaga nila nakikita ang problema ng Islamistang fundamentalismo na isang labanan ng mga sibilisasyon na siyang pangunahing banta sa sibilisasyon ngayon. Tinutukoy niya lalo ang woke sa Parasitic Mind. Binanggit niya na ang mga nasa akademya, lalo na ang mga professor, ay pinakaduwag at namumuhay sa bulan ng moral na relativismo. Walang katotohanan para sa kanila. Pwedeng magregla at magkaanak ang mga lalaki ayon sa kanila. At alam mo, wala namang araw talaga. Sabi niya, sinabi ng profesor na pwedeng ang araw ay sumasayaw na hyena kasi wala namang ganon at walang objetibong katotohanan. Iyan ang mundong kailangan niyang labanan at sa totoo lang, isa siya sa kakaunting tao na patuloy pa ring lumalaban doon. Ang buhay niya, alam mo yun, ay palaging nanganganib araw-araw. Ang natatanggap niyang galit ay nadaragdagan pa dahil syempre Hudyo siya, kaya bukod sa lahat ng iyon, nakakatanggap pa siya ng galit laban sa mga Hudyo. Bukod sa galit ng akademya at mundo laban sa kanya, siya lang ang nagsasabi ng totoo na lahat ay nagmamarcha sa bangin. Kaya gusto ko siyang batiin sa pagpunta niya sa Israel at gusto ko rin siyang batiin para sa bago niyang libro na ngayon ay naka-pre-order na. Kaya lumabas kayo at i-order ang Suicidal Empathy. At para sa pagiging narito sa Israel at matatag na paninindigan sa katotohanan dahil naiintindihan niya na mayroong bagay pa ring tinatawag na katotohanan. Kaya si God Saad na nagkaroon ako ng pagkakataong makilala, siya ang aking bayani ngayong linggo. Napakabait. Dagdag ko lang, napakagandang panayam yon. Sabi ni God Saad sa social media, nasa Israel na ako ngayon, di ko na alam ilang araw na. Pero sinabi niya na matatas siyang magsalita ng Arabic. Nagsalita ako ng Arabic sa taxi driver, sa tindahan at sa doktor dahil nasaktan niya ang kanyang binti. Pumunta siya sa doktor at sinabi niya habang ang parmasyutiko ay nag-Arabic sa mga Arabo sa Israel. At sinabi niya na ang ideya na may anumang problema, tiyak na hindi apartheid kundi na ang mga Arabeng Israeli at mga Israeli ay nagkakasundo naman ng maayos. Salamat, totoo ngayon, may mga maling balitang kumakalat. Dapat mong sabihin kay Hana. Oo, siguro hayaan na lang natin si Diyos mag-lecture kay Hana at iba pa. Pero oo, ang ibig kong sabihin, yun ang ginagawa natin dito. Lahat ng ginagawa natin ay para ilantad ang katotohanan. At kaya naman, lubos kaming nagpapasalamat sa aming kahangahangang mga tagapanood. At sa lahat ng nangyayari, ipinagdarasal namin ang kalayaan ng mga tao sa Iran. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na linggo.